sa kasal sa tabing dagat ng aking anak na babae habang lumulubog ang araw sa mga alon, malapit sa baybayin ng Boracay, yumuko ang kanyang bagong asawa sa akin at sinabi ng may ngisi, P2 500 tunes para sa karangyaan ng pagiging bahagi ng selebrasyong ito. Kung hindi, mawawala ka na sa buhay namin magpakailanman. Kumurap ako, sinusubukang unawain ang kalupitan sa kanyang tinig. Bago pa ako makasagot, idinagdag ng aking anak, ang aking Maria, habang humihigop ng champagne at may mapang-uyam na tingin. O kaya, mag-enjoy ka na lang sa tahimik na buhay sa home for the aged. Ikaw ang bahala, nanay. Nakatayo sila roon sa harap ko na parang mag-asawang makintab na porcelain figurines, glamorous, may kumpiyansa, hindi natitinag sa kanilang pagiging entitled. Ngumiti ako, itinaas ang aking baso at bumulong. Nakalimutan ninyo ang isang bagay. Parang natigilan ang hangin sa paligid namin ng sandali. Isang bugso ng hanging dagat ang nagtaas sa gilid ng aking shawl at ang tunog ng mga alon na bumibangga sa likod namin ang pumuno sa katahimikan na sumunod. Namutla ang kanilang mga mukha, hindi dramatiko, hindi biglaan, pero sapat para makita ko ang kumislap ng pagdududa at gilid ng takot. Hindi ko itinaas ang tinig, hindi ako nakipagtalo. Pero may isang bagay sa aking tono, sa katiyakan sa likod ng aking mga salita na tumama at alam nila iyon. Ang hindi nila alam ay nagplano na ako para sa sandaling ito ng mga buwan. Hindi ako pumunta sa kasal nang walang preparasyon. Hindi ako dumating para lang mapahiya. Hindi, dumating ako na alam ko kung sino na sila at kung ano ang akala nila sa akin. Akala nila, mahina ako, nag-iisa, madaling itapon. Nakalimutan nila na minsan nang binuo ko ang buhay ko mula sa wala at kaya kong gibain ang kanila nang hindi man lang itinataas ang tinig. Nakalimutan ninyo ang isang bagay, ulit ko nang mahina, hinahayaan ng hangin na dalhin ang aking mga salita papunta sa dagat. Pagkatapos, nagpaalam ako para mag-retouch ng mukha, iniwan silang nakatayo roon. Dahil ang bagyong inilabas nila, nagsimula na ito. 28 anyos ako noong gabing iwan ko ang dating buhay. Malakas ang ulan sa Maynila, ang uri ng ulan na nababasa kaagad sa ilang segundo. Kumakalugkog ang mga bintana ng aming masikip na apartment sa bawat bugso ng hangin. Pero sa loob, ang katahimikan ang pinaka nagpapalamig sa akin. Ang asawa kong Juan ay natulog na sa sofa, malakas ang hilik, naubos na ang kanyang galit sa ngayon. Namamaga na naman ang aking pisngi. At sa hallway, nakatayo ang aking 4 na taong gulang na anak na babae nang nakayapak sa kanyang pajama, yakap-yakap ang luma niyang stuffed bunny sa dibdib. Basang luha ang kanyang mukha. Ang tingin sa kanyang mga mata ay malapad, sumusuko, masyadong matalino para sa kanyang edad. Iyon ang nag-udyok sa akin. Hindi ang mga pasa, hindi ang pagsigaw, kundi ang kanyang mga mata. At ang katotohanan na hindi na siya umiiyak ng malakas. Natuto na siya na mas ligtas ang manahimik. Iyon ang sandali na nagbago ang lahat. Mabilis akong gumalaw na parang nasa panaginip. Kinuha ko ang lumang duffel bag at nagimpake ng kaunti lang. Mga paboritong damit ni Maria, ilang merienda, aming passport at isang kopya ng klasikong nobela na hinugot ko ang loob ilang linggo na ang nakaraan. Sa loob ay 12,000 na cash na pinag-ipunan mula sa savings sa grocery at tips na itinago ko. Nang buhatin ko si Maria sa aking mga bisig, yumakap siya sa akin ng instinctive. Punta tayo sa adventure, nanay, bulong niya. Oh, baby, sabi ko, sinusubukang panatilihing matatag ang tinig, ang pinakamalaking adventure. Nawala kami sa maulang gabi. Sumakay ng bus papunta sa Quezon City kung saan nangako ang dating kaibigan ko sa high school ng sofa para sa ilang gabi. Hindi gaanong marami, pero sapat na. Pagkatapos ng 2 linggo, nakahanap ako ng maliit na apartment, isang kwarto lang na may banyong halos hindi ka siya tumayo. Amoy repolyo at sigarilyo. Nagbabalat ang wallpaper, kumakalampag ang heater, pero walang nananakit sa akin roon. Walang sumisigaw at natutulog si Maria ng mahimbing. Nakahanap ako ng trabaho sa isang karinderya na nagsiserve ng almusal mula 6 hanggang 2.
Pagkatapos ay nagpapalit ng second-hand palda at blouse para sumagot ng telepono sa opisina ng dentista mula 3 hanggang 9 CWC. Palagi akong pagod, pero ligtas si Maria at sa unang pagkakataon sa mga taon, nakahinga ako. Iyon ang tunay na simula ng aming kwento. Hindi ang kasal, hindi ang butik, kundi ang maulang gabing iyon nang piliin ko ang anak ko at sarili ko kaysa takot. Nakapasok si Maria sa University of the Philippines sa partial scholarship. Naalala ko pa ang araw na dumating ang acceptance letter. Sumayaw siya sa aming maliit na kusina, kinaway-kaway ang envelope na parang golden ticket. Nakapasok ako, nanay, talagang nakapasok ako. Nagliwanag ang kanyang mukha ng tuwa, ng pride, ng uri ng kinabukasan na palagi kong pinangarap para sa kanya. Noong gabing iyon, pagkatulog niya, umiyak ako. Luha ng kaligayahan, oo, pero takot din dahil malaki pa rin ang tuition at ang hindi sakop ng scholarship. Kailangan kong maghanap ng paraan. Pagsapit ng umaga, may plano na ako. Nagdagdag ako ng shifts sa karinderya, kumuha ng evening cleaning jobs sa mga opisina sa Makati. Sa weekends, nagtrabaho sa stockroom ng department store. Patuloy ako dahil ganoon ang mga nanay. At si Maria, umunlad si Maria. Nag-aral siyang mabuti, nakipagkaibigan, nagsimulang magbihis ng mas profesional, sleek blazers, elegant heels. Kapag umuuwi siya, ikinukwento niya ang kanyang marketing classes, group projects, pangarap na maglunsad ng malaking bagay, isang brand, isang boutique, isang bagay na elegant at modern. Kinikwento niya iyon nang may ningning sa mga mata. Pagkatapos ng graduation, tumawag siya halos hating gabi. Kakauwi ko lang mula double shift at malapit ng matulog. Nanay, sabi niya, nanginginig ang tinig. Sa tingin ko, nahanap ko na. Isang storefront, maliit pero puno ng character, exposed brick, original hardwood, malalaking bintana. Perfect ito, sabi niya nang walang hininga. Nakikita ko na lahat. Ang displays, collections, ang pakiramdam. Pero kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng startup capital. Alam kong malaki ang hinihingi, pero magkano? Tanong ko. Nag-alangan siya, bawat sweldo, bawat buwan, kaunti na itinabi para sa someday na hindi pa dumating. Nakipagkita ako kay Lina Santos kinabukasan, kaibigan ko mula high school, ngayon paralegal sa respetadong law firm sa Makati. Noon, pinatulog ko siya sa pull-out couch ko nang maghiwalay ang asawa niya. Ngayon, nakaupo siya sa harap ko sa downtown office na nagre-review ng paperwork para i-liquidate ang kinabukasan ko. Sigurado ka ba? Tanong niya. Sigurado ako? Pero hindi pa tapos si Lina. Nagdagdag siya ng extra, partnership papers. Mananatili sa iyo ang 51% ownership, sabi niya ng matigas. Si Maria ang magiging face, pero protektado ka. Nag-alangan ako, pero pinilit niya. Hindi ito tungkol sa control, tungkol sa security para sa inyong dalawa. Pinirmahan ni Maria ang papers nang hindi binabasa. Masyado siyang abala sa pangangarap. Pagkatapos ng turn na buwan, nagbukas ang Maria's closet na may cheese platters, plastic flutes ng sparkling wine, at stack ng handwritten invitations. Nakatayo ako sa likod na pinapanood siyang umilaw. Maganda ang butik. Nagniningning siya at masaya akong maging silent partner niya dahil ito ang pangarap sa amin. Sandali, parang lahat ay nahuhulog sa tamang lugar. Dahan-dahan ang paglago ng butik sa una, katamtaman ng sales, mahigpit ang renta. Nagtrabaho si Maria ng 14 oras na araw, window displays hanggang gabi, pakikipag-usap sa designers, pag-manage ng sariling social media, pagsagot ng emails. Tumulong ako sa background, nagre-restock ng inventory pagkatapos magsara, pinapanatiling malinis ang books, nagbabayad ng unexpected costs ng hindi binabanggit. Pagkatapos isang araw, nagbago ang lahat. Isang babae mula college, si Ana, sa tingin ko, dumaan sa store. Isa siya sa rising lifestyle influencers. Sinuot niya ang cobalt blue sheath dress at nag-post ng photo sa Instagram na may magandang caption. Kinabukasan, may pila na sa labas ng store. Pagkatapos ng hapon, naubos na ang stock ni Maria. Bigla, nasa mapa na ang Maria's closet. Na-feature sa local magazines. Dumating ang ibang influencers, mga customer mula sa buong lungsod. Sa 6 na buwan, tinitingnan niya na ang bakanting space sa tabi. Pinanood ko lahat ng may tuwang lumulobo sa dibdib.
Pumupunta lang ako pagkatapos magsara. Iyon ang choice ko. Alam kong hindi ako bagay sa kanyang bagong elegant world. Mga makintab na shelves, minimalist decor, polished customers at designer heels. Late ako pumupunta. Suot ang dating sweaters at sneakers na suot ko sa mga taon. Palaging maingat na hindi makagambala. Nanay, pumunta ka naman minsan sa araw, sabi ni Maria ng casual. Mundo mo yan, hindi ko. Ngingiti ako. Masaya lang akong makitang lumalago ito. Pero isang gabi, maaga akong dumating, may dala na take-out sa paper bag para isurprise siya. Nasa counter siya na nakikipag-usap sa customer. Tahimik akong nakatayo sa racks, nakikinig. Gumawa ka ng kamanghamanghang bagay, sabi ng babae. Paano mo ito nagawa agad pagkatapos ng college? Ngumiti si Maria, may kumpiyansa at nagniningning. Binuo ko ito mula sa wala, sabi niya. Puro hard work at clear vision. Walang nagbigay sa akin ng kahit ano. Magaan ang tinig niya. Parang mga kutsilyo ang kanyang mga salita. Binuo ko ito mula sa wala. Walang nagbigay sa akin. Umalis ako ng walang salita, hawak pa rin ang bag ng pagkain. Sa labas, sumandal ako sa brick wall, sinusubukang pakalmahin ang hininga. Iyon ang gabi na napagtanto kong nawala na ako sa kanyang kwento. Hindi lang tahimik, hindi aksidente. Wala na ako sa narrative. Shadow lang ako sa likod ng liwanag. Ilang buwan pagkatapos noong gabing iyon, nakilala ni Maria si Miguel Reyes. Ipinalabas niya ako ng sandali sa Chamber of Commerce Gala kung saan ginawaran siya bilang isa sa top entrepreneurs under 30 sa lungsod. Sumama ako sa kanya, unang beses na pumasok sa mundo niya sa publiko, suot ang clearance rack navy dress at nagpasalon ng buhok sa unang pagkakataon sa mga taon. Si Miguel ay polished, mayaman, may kumpiyansa, ang uri ng lalaki na sinasabi ang pangalan mo minsan at hindi na makakalimutan. Kita ko agad na gusto niya ang power. At si Maria sa kanyang sleek heels at tagumpay sa butik ay parang perfect match sa mundo niya. Sa ilang linggo, hindi na magkahiwalay. Nakansela ang dinners, hindi sinasagot ang calls, nalunod siya sa mundo niya. Rooftop parties, wine tastings, bakasyon sa Palawan. Kapag nag-uusap kami, palaging binabanggit si Miguel. Sa tingin ni Miguel, maaaring mag-global ang butik. Kilala ng parents ni Miguel ang investors. Tinuturuan ako ni Miguel kung paano talaga lumaki ang businesses. Buzzwords ang sinasabi niya at inuulit niya na parang holy scripture. Pagkatapos isang araw, nalaman ko ang engagement nila sa Facebook. Isang photo, kamay niya sa dibdib niya, diamond na kasing laki ng ubas na nagniningning sa sikat ng araw. Sabi ko yes sa forever. Ang caption, walang tawag, walang warning. Tinawagan ko siya nung gabi. Ay nanay! Sabi niya, puno ng excitement. Balak ko sanang sabihin sa'yo, nagse-celebrate kami. Hindi ba amazing? Hindi amazing ang salitang nasa isip ko. Pagkatapos ng 2 araw, nakatanggap ako ng message na hindi para sa akin. Screenshot mula kay Miguel kay Maria. Huwag ipwesto ang nanay mo kasama ang family ko sa dinner. Mahihiya ang parents ko, ilagay mo siya sa vendor table. Tinitigan ko ang screen, naghihintay ng reply niya, naghihintay na ipagtanggol niya ako. Pero walang depensa. Isa pang message sa akin pagkatapos ng 7 minuto. Nanay, makapaniwala ka ba na 60,000 ang hinihingi ng florist para sa eucalyptus branches? Stressful talaga ang kasalang ito. Noong gabing iyon, dumaan ako sa apartment niya nang walang paalam. Wala siya pero bukas ang laptop niya sa kitchen counter. At naroon ito, tab na labeled FMA Management, buong strategy document, bullet points na nag-o-outline kung paano ako itago sa key moments, paano kunin ang maximum financial support habang minimizing visibility ko, comment mula kay Miguel. Pagkatapos ng kasal, mas madali nang lumikha ng distance. Isinara ko ang laptop at tumayo ng tahimik. Hindi lang nila ako nakakalimutan, plano nilang gamitin ako at itapon. At doon ko tinawagan si Lina. Kailangan kita, sabi ko, at huwag munang magtanong. Hindi nag-alangan si Lina. Kinabukasan, nagkita kami sa home office niya. Legal pads, file folders, at coffee mugs ang pumuno sa kwarto na parang war room. Kung i-activate ko ang majority ownership ko, tanong ko, ano talaga ang pwede kong gawin? Tumingin si Lina sa mga mata ko. Ibig sabihin, maaari kang mag-initiate ng full audit,
i-freeze ang business accounts, i-revoke ang unauthorized contracts, at kung kailangan, kunin pabalik ang control ng operations. Tumango ako. Pero hindi ako gagalaw maliban kung bibigyan nila ako ng dahilan, sabi ko. Itaas niya ang kilay. Ano ang trigger? Hindi ako sumagot noon, pero alam ko. At dumating ito sa araw ng kasal ni Maria sa tabing dagat ng Boracay na may strings ng fairy lights at soft jazz na lumulutang mula sa rented speakers. Nang lumingon sa akin si Miguel, hawak ang inumin at sinabi ng may ngiting masyadong polished para maging sincere. 2,500,000. Bayaran mo o mawala ka magpakailanman. Nang gayahin siya ni Maria sa kanyang custom white gown, nang may tunong casual na mas masakit kaysa sigaw, o mag-enjoy ka sa solitude sa home for the aged. Iyon ang sandali, ang hindi nila nakita darating. Dahan-dahan kong itinaas ang baso, tinatamasa ang mapait na champagne, pagkatapos binulong ang mga salitang inensayo ko sa isip ng mga linggo. Nakalimutan ninyo ang isang bagay? Nawala ang kanilang ngisi, maikli ang kumislap ng takot sa kanilang mga mata, pero naroon ito. At yun lang ang kailangan ko. Kailangan kong mag-retouch ng mukha, sabi ko nang magaan. Pagkatapos umalis ako, tumatalang heels sa bato, kalmado ang puso sa unang pagkakataon sa mga taon. Hindi dahil sa revenge, kundi dahil dumating na ang sandali. Handa na ang signal at handa na rin ako. Hindi ako pumunta sa restroom. Sa halip, naglakad ako sa marble-floored corridor, sa deck, at pababa sa makipot na wooden boardwalk na yumuyuko sa mga dunes. Doon, nakatago sa maliit na lugar na nakaharap sa dagat, umupo ako sa weathered bench at kinuha ang phone. Lumulubog ang araw, nagkakalat ng ginto sa mga alon. Nagtype ako ng isang sentence. Oras na ng sandcastle. Agad na sumagot si Lina. Naintindihan. Ipinapadala na ang package ngayon. Legal team on standby. Okay ka lang? Tinitigan ko ang horizon ng matagal. Pagkatapos sumagot, magiging okay ako. 7 minuto, iyon ang tagal ko sa bench na yon. Sapat lang para bitawan ang huling sinulid ng pag-asa na pipiliin ng anak ko ang pagmamahal kaysa image, katotohanan kaysa performance. Pagkatapos tumayo ako, tinanggal ang buhangin sa sapatos at bumalik sa reception. Ngayon mula ibang anggulo, nananatili sa outer path para obserbahan nang hindi nakikita. Nagsimula na ang pag-unravel. Unang nilapitan ng wedding coordinator ang parents ni Miguel. Inabot niya ang sealed envelope ng kalmado at professional. Ipinadala ito para sa inyo, Mr. and Mrs. Reyes. Katulad na eksena sa mga tables sa venue. Bawat envelope ay para sa mga unknowingly nag-invest sa Maria's Closet sa ilalim ng guidance ni Miguel. Sa loob ng bawat envelope, legal notice ng immediate audit, notification ng asset freeze, at detalyadong explanation ng team ni Lina tungkol sa financial irregularities at unauthorized actions. Hindi nagtagal, kumalat ang concern. Unang nag-react ang tatay ni Miguel. Dumilim ang mukha habang binabasa. Bigla siyang tumayo, nahulog ang napkin sa sahig at naglakad sa venue nang may galit sa mga mata. Samantala, nag-buzz ang mga phone. Ang company email ni Maria, ngayon sa access ko, nagpadala ng automated messages sa lahat ng vendors, clients, at board members. Subject line, immediate business hold pending legal review. Lumabas ako mula sa shadows at naglakad sa gilid ng gathering. Mababa at urgent ang tinig ni Miguel, nakikipagtalo sa tatay niya. Nakatayo si Maria ng frozen, hawak ang champagne na parang shield. Namutla ang mukha sa ilalim ng makeup. Pagkatapos nakita niya ako. Nanay! Tumakbo siya palapit, tumataas ang panik. Anong nangyayari? Lahat nagre-receive ng insane emails tungkol sa boutique. Tumingin ako sa mata niya. Hindi insane, sabi ko ng pantay. Tama, ginagamit ko ang rights ko bilang majority owner. Lumitaw si Miguel sa tabi niya, nakuyom ang panga na wala ang smooth polish sa expression. Anong ginawa mo? Bulong niya ng mababa. Pinrotektahan ko ang investment ko, sagot ko ng kalmado. Akala mo ba hindi ko mapapansin ang unauthorized investors? Ang nawawalang pera? Kumislap ang mata ni Maria. Maipapaliwanag namin. Nanay, please, temporary lang. Ibalik namin para punduhan ang side project ni Miguel. Sabi ko,
Isang real estate venture na hindi niya confident i-pitch sa sarili niyang parents, kaya ginamit niya ang pera mula sa butik. Nawala ang kulay sa mukha ni Miguel. Sa kabilang lawn, galit na ang tatay niya na nakikipag-usap sa couple na hawak ang isa pang envelope. "Wala kang alam kung sino ang kinakalaban mo," sabi ni Miguel nang nakuyom ang ngipin. "Ang family ko." "Kaya ba parang i-disown ka na ng tatay mo?" Tanong ko, tumango sa direksyon niya. Curious kung ano ang pakiramdam niya na ginagamit mo ang butik bilang personal piggy bank. Tumingin sa akin si Maria, puno ng luha ang mata. "Nanay," bulong niya, "kailangan mong ayusin ito please. Lahat ng pinaghirapan natin." Pinutol ko siya ng mahina. "Lahat ng pinaghirapan ko." Abot niya ako, desperate. "Anak mo ako, ang tanging anak mo. Hindi mo ito magagawa sa akin." Huminto ako. Ang dating instinct na protektahan, patawarin, gumalaw sa huling pagkakataon. Pero naalala ko ang spreadsheet, vendor table, katahimikan pagkatapos ng betrayal. "Ginawa ko na," sabi ko ng mahina. "Ipinakita ninyo kung ano ang halaga ko sa inyo. Naniniwala na lang ako sa wakas." Tumunog ang phone ni Miguel. Nag-buzz ulit ang kay Maria. Emails, legal notices, repercussions. Nagpanik sila at ako lumingon at umalis. Sa gitna ng chaos, whispers, shame na hindi na akin, tumatalang heels ko sa wooden deck, steady at sure, hindi galit, hindi sirang-sira, tapos na lang. Umalis ako sa reception nang walang isa pang tingin. Sa gilid ng property, tinanggal ko ang heels at tumapak sa malamig na buhangin, hinayaan ang hanging dagat na humaplos sa akin. Sa bawat hakbang palayo sa glittering disaster na iyon, nakakaramdam ako ng gaan, kalayaan. 3 milya pababa sa beach, naghihintay si Lina sa kanyang gray sedan, tahimik ang makina. Walang tanong, ngumiti lang at binuksan ang passenger door. Nag-drive kami ng tahimik sandali, ang coast na lumalabo sa rearview mirror. Hindi ko kailangang lumingon pabalik. Alam ko na kung ano ang iniiwan ko. Hindi lang kasal, hindi lang betrayal, kundi buong buhay na kailangan lang ako para sa maibibigay ko. Ngayon, pipili ako ng iba. Sa tahimik na bayan sa hilaga ng lungsod, naghihintay ang bagong storefront, simple, hindi pa nagagalaw, akin. Magbubukas ako ng maliit, simple, binuo hindi sa sacrifice, kundi sa joy, hindi para sa validation ng iba, para sa akin lang. Hayaan si Maria sa spotlight niya. Hayaan si Miguel na mag-rebuild ng image niya. Wala akong revenge na isave sa kanya, peace lang na protektahan. Sa unang pagkakataon sa dekada, hindi na ako nanay ng iba, backup plan ng iba, savings account ng iba. Ako lang ako at sa wakas, sapat na iyon. Kung nakagalaw sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like. Nakakatulong ito ng higit sa alam mo. Nakailangan mo na bang umalis para makahanap ng kapayapaan? I-share ang thoughts mo sa comments below. At kung mahilig ka sa kwento ng tahimik na lakas at redemption, mag-subscribe para sa higit pa. Kakasimula pa lang natin.